3, 4. Linggo na naman, ting tandaan, ito ay para kay Lord, ating pakinggan at pag-aralan. Bible mo ay buksan, Sunday morning, come join me here at 20 MD. 20-minute devotion, 20 MD. 20-minute devotion, 20 MD. Boom! Good morning guys! Si Kuya Rene ng 20 MD. Siyempre, today is April 27. Sabado at bukas ay Linggo. Linggo na naman ating tandaan, di ba? April 28, big day for 20 MD. Ano meron? 40th anniversary na ng 20-minute devotion 20 MD. Kaya isa namang round of big applause para sa ating Panginoon. Ayan. 4 na taon na tayo mga ka-20 MD. Congratulate natin yung bawat isa, syempre. At bigay natin, ibalik natin yung lahat ng papuri kay Lord, di ba? And today, this morning, papakita ko sa inyo paano nga ba yung setup ng 20 MD. So, number 1, alam nyo na. Every Saturday pala nagsiset up si Kuya Rene. Ayan, at ganito yung ayos niya. Short sinelas. Ayan, lalo na, medyo pawis na ako. Init no? Tapos medyo kulang pa yung tulog ko kagabi. Ayan, anyway, simulan na natin. Number 1. Ilagay ang halaman. Ayan, syempre. Because plant is life. Ayan. Oxygen, di ba? Number 2. Ilagay ang upuan. Siyempre, ayan. Halaman, upuan, at eto. Puro kailangan nagra-rhyme ba? Patungan! Table! Siyempre, patungan ng ating mga equipments dyan. Siyempre, importante yan. Okay. So, dali na natin. Pasok! Mga equipments. Ayan. V8. Ayan. Alam nyo na, no? Babakit na yung mga sound effects dyan. Microphone. Saksak na natin yan. Ayun. And Bluetooth speaker. Bluetooth speaker. Ayan. At syempre, kailangan para tayo makita ay yung ating sana hinahanap ni Kuya Rene yung kanyang cellphone. Hindi makita. Ayan, alright. Eto, tapos eto yung ating cellphone stand. Ayun, meron pang isa pa. Ayan, meron tayong mga backup alam nyo na. Ayan, alright. So, siyempre, para magusog ang introduction natin, kailangan ng ukulele. Bukas na yun. At siyempre, hindi mawawala ang message natin. And last but not the least, siyempre, Word of God, yung Bible. Alam niyo, mapagod init pa ng panahon tapos kulang pa ng tulog si Kuya Rene. Kaya okay lang ba? Medyo iiglip lang ako saglit Okay lang guys. Sige, saglit lang. Ano to? Teka, nasan ako? Natulog lang ako saan ako napunta? Ano ba to? Prank?
Prank ba to mga ka-20MD? Pero parang hindi, parang totoo eh, oh. Ayan, kinukulot ko na yung sarili ko, oh. Oh. Totoo eh. Totoo to. Oh, tuloy na tuloy pa rin yung 4th year anniversary presentation natin, celebration natin, mga 20MD and all you guys wonderful people. So, shout out to dyan, mga ka-20MD, God's wonderful people. Hindi ko na kayo iisa-isahin tulad ng ginagawa natin weekly. Tawa na kayo, ano? Naririnig niyo yung pangalan niyo every Sunday. Pero talaga namang kayo mga God's wonderful people. At maraming salamat mga ka-20MD, God's wonderful people sa 4 years na ah, pag pagsuporta nyo dito sa ating programa, ano, ayan, sa pagpe-pray nyo sa 20MD. So, diretso na tayo sa ating message, ano, short message lang ito. Pero alam ko very beneficial ito para sa ating lahat. Ayan. At ang topic natin for this anniversary is knowing me, knowing God. Parang baliktad yata, knowing God, knowing me, or knowing myself. Tinitingnan ko lang kung makakatch nyo eh, di ba? So, knowing God, knowing myself. Bakit nga ba mahalaga na makilala natin yung ating sarili, yung ating true self? Ayan. Eh, tanong ko nga muna kayo, isang tanong muna na malupit. Ayan. Gaano nyo ba kakilala sarili nyo? Ah, 50%, 50%, 70% o 90%, 99%, 100%, ayan. And kahit naman siguro sa atin, kahit yung mga taong mga henyo, eh, parang hindi pa rin nila ma-sure kung gaano nila kakilala yung sarili nila. At eto nga yung pag-uusapan natin this beautiful Sunday morning that the Lord has made. So, una, dalawang major eh na pag-uusapan natin ngayon. Una ay bakit mahalaga na makilala natin yung ating sarili, yung ating true self. Ayan. So, tatlong bagay. Una, ito ay tumutulong sa atin para magkaroon tayo ng tamang layunin at direksyon sa buhay. Ayan. Sino ba sa inyo mahilig sa track and field? Ayan. Alam nyo, kung walang finish line, walang track and field. Dahil yung goal, yung purpose nung track and field ay kung sino yung pinakaunang makakarating doon sa finish line. Ayan. Siya yung winner. Kaya kung wala namang finish line, paano pa magkakaroon? Ano pang sense ng track and field, di ba? At ganun din, mahalaga din yung direction. Yung bawat tumatakbo sa track and field, yung bawat runner, ay hindi sila basta nalang tumatakbo, pakaliwa, pakanan, kundi talagang hindi sila palihis o palayo doon sa finish line. Lagi ang direksyon nila ay papunta doon sa finish line. Kaya merong purpose, merong direction. Ganon din sa ating buhay. Isang tanong na naman, bakit mo ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo? Ayan, di ba? Bakit ka makain? Ba't ka naliligo? Bakit ka nag-aaral? Bakit ka nagtatrabaho? Bakit ka nagsisikap sa buhay? Siyempre, meron niyang purpose, may layunin yan. At kung ano ka ngayon, yan ay resulta, produkto ng iyong ginawa, naging desisyon, maging yung naging plano mo in the past. Yan. Alam mo, isang estudyante, ayan, kung alam niya na meron siyang exam, tapos hindi siya nag-aral, hindi siya nag-review ng mabuti, dumating yung exam, sino kaya yung babagsak, yung classmate niya? Hindi naman, hindi ba siya? Ayan, resulta kasi yan ng kanyang ginawa. Ganon din tayo. Dapat alam natin yung purpose natin, alam natin yung direction natin, at kung maganda yung purpose natin, maayos yung purpose at direction natin sa buhay, sigurado maganda din yung magiging resulta ng buhay natin. Kaya mahalaga na makilala natin yung ating true self eh. 1 point lang yan. Second point, first point lang yan. Yung ating second point. Ito ay tumutulong para magkaroon tayo ng maayos na relasyon sa ibang tao. Kasi kita nyo na, iba't iba yung moods ng mga tao. Minsan nagagalit, di ba? Minsan na natutuwa, di ba? Minsan naiinis, di ba? Iba't iba eh. Minsan nalulungkot. Kasi meron tayong emotions eh. Iba't iba yung ating emotions. At kung talagang kikilalanin natin yung ating true self, kikilalanin na tayo ay tao lang, hindi tayo perfect, dapat tanggapin din natin yung ibang tao, hindi din naman perfect. Kaya tanggapin din natin yung mga mood swings nila, kung paano nila tinatanggap tayo. Ganun lang yun, di ba? Kaya mahalaga talaga na unawain natin din yung sitwasyon, yung mga moods ng ibang tao kasi wala namang perfect talaga, di ba? Ganun din naman. At syempre,
Kaduktong din nun, in addition, wag din tayo maging judgmental, wag din tayo maging basher, di ba? Ayan. So, third point natin, ito'y tumutulong para ah, tanggapin natin yung ating yung mga natural, sa sarili natin, ano kung ano tayo dahil ano iba't iba yung ating iba't iba din yung ating mga karakter, di ba? Iba't iba eh. Yung mga personality natin, yung iba merong mga bibo, merong mga mabilis pumika, patalino, yung iba iba't iba yung mga talents, di ba? Iba't iba yung mga giftings natin mula sa Diyos eh. Kaya kung ganon, dapat ginagamit natin yung mga bagay na ito sa mabubuting bagay din para meron tayong tamang direction, tamang purpose at ganun din maayos na relationship sa ibang tao tulad ng mga first and second point ko. Ngayon naman tinatanggap natin kung ano yung ating yung natural sa atin, yung mga bagay na mga likas sa atin. Ano kasi hindi nga lahat hindi lahat magkaka-level hindi ba? Ganun din 'yon. At siguro mahalaga yung kung ano yung talent, yung skill, yun na binigay sa yung mga blessings na binigay sa ni Lord tanggapin mo as is, maging thankful ka. Gamitin mo 'yan sa mabuti. Alam mo ba, kilala niyo naman siguro si Sir Thomas Edison, inventor nung light bulb, 'di ba, nung 1879. Ayan. At hindi naging madali para sa kanya maimbento yung light bulb kaya napapakinabangan natin hanggang sa panahon natin ngayon malaking bagay na meron tayo mga light bulbs. At inabot siya ng 999 times na 999 times na trial and error experiment. Pero failure di ba? Pero nung ika 1,000 times, naging successful. Pero doon sa 999 times, hindi niya kinonsider iyon na failure o pagpalpak. Ganun siya ka-confident sa sarili. Dapat maging confident din tayo. At sa mga talents, mga skills na binigay sa atin at maging thankful tayo. Ayan. So, ngayon, makita na natin yung importance ng knowing our true self. Dapat din, malaman natin, paano nga natin malalaman, di ba? How to know, ayan, your true self. Ito na yung siguro yung second major point natin na mas mahalaga. Una, ay dapat kilalanin natin yung ating maker, yung ating creator. Bakit nga ba tayo na andito? Ayan. Pero gusto ko lang i-share itong story nito. It happened long time ago sa Amerika. Merong isang lalaki na meron siyang Ford na kotse, ayan. One time nagda-drive siya, nasiraan siya sa highway. At marunong din siya magmekaniko. Actually, magaling nga siya magmekaniko eh. Ngayon, finifix niya yung kanyang sasakyan na Ford, ayan. Pero inabot na siya mahigit 1 oras, hindi pa rin niya maayos-ayos. Tapos bigla may tumigil, may nag-pull over sa likuran ng kanyang sasakyan, may tumigil doon, pumarada, at may bumaba isang matandang lalaki. Tapos yung lalaki, pinapanood siya habang nagpipikanip siya, nung ginagawa niya yung kanyang kotse. At sabi nitong lalaki, matandang lalaki, sabi mo, Sir, galawin mo yung nandiyan sa may left part ng iyong kotse. Sa isip-isip niya, magaling nga siyang mekaniko. Ano kaya kinalaman? Anong alam nitong matandang lalaki na nanonood doon sa kanya, tumigil doon sa tabi niya. Tinry din na niya. There's no harm in trying. So, tinry niya. About one click, naayos yung kotse niya. Natanong niya ngayon kung sino itong matandang lalaki ito. Sabi ng lalaki, ako si Mr. Henry Ford. Ayan. Siyempre, English. Sa Amerika. Tinatagalog ko lang sa inyo. Sabi niya, ako ang gumawa, inventor at may-ari ng Ford Motor Company. Ayan. Kaya naman pala siya naman pala yung founder, siyang may-ari ng president ng Ford Motor Company. Ayan. Founded in 1903 sa Michigan, sa US of A. Yan, sa Amerika. Kaya naman pala kilala niya yung kanyang yung kanyang sasakyan na yun, na Ford. Ayan. Siya pala gumawa na. Ganun din sa atin, dapat kilalanin natin sino nga ba yung gumawa sa atin yung ating creator. Walang iba kundi si God. Ayan. Sabi din sa Genesis 1. So, first point natin yan, know your creator, your maker, si God. Ayan. Sabi din sa Bible, sa Genesis chapter 1, kung babasahin yung buong
chapter na ito, first book sa Bible. Sabi doon, in the beginning, God created all things, kasama ang tao. Ayan. Kaya, at napakaganda no nung nilikha tayo ng Diyos when God created us, He created us in His image. Ayan. Hindi ibig sabihin na kaloka-like mo si God. Ibig sabihin lang nun, yung ating meron tayong emotions, meron tayong yung ating intellect, ayan, di ba? Meron tayong will, nakakapag-decide tayo, nakakapagpasya tayo. Yun yung image natin. Napaka-special yung image na yun dahil among other creatures na creation ng Panginoon, tayo lang yung create sa kanyang image, sa kanyang likeness, di ba? At ano nga ba pagkakaiba ng creation do sa invention? Sa creation, God, gumawa ang Diyos ng isang bagay mula sa wala. Sinabi lang niya, let there be light, nagkaroon ng ilaw, ano? Ganon ka-powerful yung creation. Samantalang sa invention, yung tao out of something, isang bagay na naandyan na, nag-exist na, dumaan doon sa experimentation, dumaan doon sa mga proseso at nagkaroon ng isang bagong bagay. So yan yung invention. So makita natin that God is a powerful, all-powerful God. Doon natin siya makikilala. Kaya tinatawag natin siya Almighty God. Kung siya ay all-powerful God, all things were created through Him. Napakasisiw lang para sa Kanya. Hindi ba? Lahat ng bagay na likha niya, napakasisiw lang. At ibig sabihin, yung lahat ng mga mabibigat nating problema, yung pinakamabigat na problema ng mundo, sisiw lang yun, walang imposible para sa ating Panginoon. Kaya saan pa tayo? Doon na tayo sa ating Creator, doon tayo mag-trust, doon tayo umasa kay God, di ba? Siya din ay all-knowing, di ba? Walang secret sa Kanya. Bago mo pa isipin, naisip na niya. Bago pa mangyari, alam na niya, past, present, future. Everything. And He is in full control. Kaya talagang kung meron dapat tayong paglagyan ng ating trust, ano, yung ating loyalty, yung ating faithfulness, walang iba kundi kay God, yung ating creator, di ba? So, second point, ayon, hindi lamang nalaman natin na siya yung ating creator, kundi dapat ay malaman natin ano yung purpose niya, bakit niya tayo nilikha, ano yung layunin niya sa ating buhay. Ayan. Kasi makita natin, hindi naman tayo alam nyo, hindi naman tayo nilikha ng Diyos para isilang na lang sa ospital ko sa kama sinilang, basta na lang sumulpot ka lang ba diyan, hindi naman ganoon no. Kundi hindi tayo nilikha ng Diyos para isilang, mag-aral, magtrabaho, magkaasawa, magkapamilya, tumanda at mamatay. Hindi. Merong napakagandang purpose ang Diyos sa ating buhay. At yung ibang tao hindi nakikita yung purpose na yun. Kaya ano nangyayari? Nauwi sa tambay, hindi ba? Yung motto nga ng mga tambay, tumambay hanggat may matatambayan. At nauuwi din sa pagiging tamad. Ayan. Kaya hindi nila makita yung purpose sa buhay nila eh. Yung motto nga ng tamad, sabi doon, ibalik tamad, wag lang ikot. Pero napakaganda ng purpose ni Lord sa buhay natin. John 10:10, sabi doon, sinabi ni Jesus, sabi ng Panginoon, I have come that you may have life and have it abundantly. Pumarito ang Panginoon para ang Diyos, para magkaroon tayo ng buhay, isang buhay na masagana. At hindi din ibig sabihin yung buhay na masagana ay yung bang sagana ka sa pera, di ba? Ikaw ay kilala, ikaw ay nasa power, may authority. Ay, hindi ganoon. Dahil maraming mga mayayaman, maraming people in authority at very powerful ng mga people na ando sila sa taas. Pero ang dami ding mabibigat ng mga problema and some even committed suicide, di ba? Sa bigat ng kanilang mga problema. In spite of they have everything in life. Ayan. So, yung abundant life na tinutukoy ng ating Panginoon is life na merong joy, merong peace in the midst of yung mga mabibigat ng mga troubles, mga problema, mga pagsubok sa buhay natin. At yun yung nais na ng Diyos na magkaroon tayo through His Son, Jesus Christ. Ayan. At bakit maraming tao hindi na nga na-experience yung joy, yung peace, yung love na yon dito sa buhay na ito, yung abundant life na yon? It is because of sin. Sabi sa Bible, for all have sinned and fall short of the glory of God. Dala ito nung original sin na binana natin sa ating unang magulang na si Adam and Eve na sinuway ang Diyos doon sa Garden of Eden. Kaya ito ngayon, we are living in a fallen world. Ayan, kaya kinakarap natin yung mga sakit, yung mga gera,
problema, mga pagsubok sa buhay. Pero paano nga ba natin makakamtan yung ipinangako ng ating Diyos na masaganang buhay? At yun yung ating third point. Yan. Kailangan natin ng Jesus bilang ating Lord and Savior. Paano yun? Una, dahil nga tayo makasalanan, dapat kikilalanin natin na siya yung kulang sa buhay natin. Dahil ang Diyos at ang relasyon ng Diyos at tao ay naputol because of sin. At dapat yun ay mabalik. Para bang yung, alam niyo, yung isang tao na adopted, di ba? Yung isang tao na adopted, hinahanap niya yung kanyang tunay na magulang at feeling niya pag nahanap niya yung tunay na magulang, magiging kumpleto siya. Ganun din yung tao na nahanap niya yung kulang sa kanya. At yun ay ang ating Diyos o His Son, Jesus. Sabi po doon sa John 3:16, God so loved that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. At sa oras na ito, hindi nga sapat na malaman mo yung kahalagahan, bakit makilala yung true self, yung sarili. Hindi rin sapat na malaman mo na you are created by God. At meron siyang magandang plano sa buhay mo, kundi tanggapin mo yung kanyang bugtong na anak, yung ipinagkakaloob niya sa atin si Yesu Cristo. Tanggapin mo bilang iyong Lord and Savior. Sa pamagitan ng pagsisisi sa iyong mga kasalanan at pagkilala, tanging ang kamatayan lamang ni Jesus on the cross ang makapagpapatawad ng lahat ng iyong makasalanan at makapagkakaloob sa iyo ng buhay na walang hanggan. Kung nais mong tanggapin ang Jesus sa oras na ito, maaari kang sumunod sa isang panalangin, pagtanggap at pananampalataya. Manalangin. Panginoong Jesus, kinikilala ko po ako ay marunong makasalanan. Wala po akong kakayahan, kapangyarihan para iligtas ang aking sarili. At sa oras na ito, kinikilala ko na tanging inyong kamatayan lang sa kusang pagbabayad sa lahat ng aking mga kasalanan. Makapagkakalog sa akin ang buhay na walang hanggan. Pumasok ka sa buhay ko, sa puso ko, bilang aking Panginoon at tagapagligtas sa oras na ito. At ikaw na po maghari sa buhay ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Congratulations, kaibigan, sa desisyon na ginawa mo ngayon. Ay, puro ayan dyan no? Ayan, tara, swimming tayo, guys. Ay, ano din, init no? Ayan, okay. Ayun, kita nyo na ba yung pool, guys? Silig dito. Kuya, smile konti. Ayan. Thank you, kuya. Ayan. Balik na tayo dun sa condo. Ayan. Mga sister ng mga Bombay dito. Kaya na ako. Okay. Para na po sa tabi. Paano guys? See you na lang sa YouTube, Reels, and TikTok. Search nyo lang, 20MD. Happy anniversary, 20MD! Happy birthday, 20 MD. Kuya Rene, gising na! Anong araw ngayon? Monday! Ha? Linggo na naman, ating tandaan, ito ay para kay Lord, ating pakinggan at pag-aralan. Bible mo ay buksan, Sunday morning, come join me here at 20MD. 20-minute devotion, 20MD. 20-minute devotion, 20MD.